Unag labaw sa tanan akong pagyukbo pagtaho sa ditugman kay bulungan bugtong ubuhi nga Dios mga Dios. Nga mo'y nagbuhat sa langit sa yuta sa tanang butang makita o di makita lakip natong tagsa-tagsa kanang kinabuhi palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios mga Dios mga Kristong pinakalabing gamanan sa tanan. Og palakpakan usab nato ang bugtong ubuhi nga Dios sa iyang mga balaang manulunda ang ipadala nga nagbantay sa ato si Boksiman hantod karong mga takna nakaabot ta diri sa balay alampuanan sa bugtong ubuhi nga Dios mga Dios. Og palakpakan usab nato ang bugtong ubuhi sa iyang mga sinugo nga ipadala walay lain tumahalap nilang Father lahi. Og sa pagbalik sa Espiritu gahab sa bugtong na sugo walay lain atong mahalo pinalanggang Pastor lahi. Palakpakan nato mga kaigsunan. Og palakpakan usab nato mga kaigsunan ang Vice President sa the Kingdom of God and His Righteousness. Walay lain itong mahalo pinalanggang Pastor Mancio Pakulba Buntilaw. Bansa kapikas kinaboy Sister Mila Buntilaw. Palakpakan nato. So bago ko magsugod sa akong mensahe karong buntaga sa adlaw papahulay, gihangyo muna akong tanan mga kaigsunan sa kanunay na akong gisulti nga pag-ampo mo sa inyong nahuna og kasing-kasing mga kaigsunan. Isalikway biyay ang tanang kapungod gayugot mga kaigsunan kung naa man kay kasuko sa imong isig kataw karon biyay na karon palang daan. Kay aron makasulod ang pulong sa bugtong ug buhi nga Dios. Kay walay lain magpasabot nato kundi ang balaang espiritu sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. So, nindot kay mensahe sa atong mahal pinalanggang Pastor Mans mga kaigsunan. Nakasabot na mo sa iging harian? Nakasabot na mo mga kaigsunan? Nakasabot na mo pinaagi sa pagpasabot sa balang espiritu. Kay bisan ganing ang mga apostoles sa bugtong buhi nga Dios, o magani sila kasabot, apostoles na to ha. Nakauban na nila ang bugtong buhi nga Dios ha, wag yapon sila kasabot. Kung wala sila tagaig pagsabot sa bugtong buhi nga Dios, wala sila tagaig espiritu nga masabtan nila ang mahitungod sa iging harian. Ha? Dili ta maghimo gagalingon natong nasod mga kaigsunan. Kani nga nasod mo ni nasod sa bugtong buhis ang Ginoo ang maghimog yang kaugalingong nasod dili kita. Ha? Mo na gisulti sa 2 Pedro nga kita ang katawhang pinili, katawhang lahi. Palakpakan nato ang bugtong mo no Father lahi, Pastor lahi. Ang topic nato karon mga kaigsunan, ang pangutana, aduna bay rapture? Will there be a rapture? Ang rapture mga kaigsunan, mauning matulog daw ka sa pagtuo sa uban. Matulog daw ka, pag mata ni mo ugma, imong katapad nga buutan, maayo, kuhaon na to sa Ginoo. Pasabot, kung ikaw nabilin diri, ikaw ang dautan. Ha? So, manay definition sa rapture sa uban. Pero pasagdaan na to, nga ang pulong sa bugtong buhi nga Diyos ang mo pasabot sa ato, pinaagis bala ang Espiritu. Ha? Kadaghan kay mga evidences mga kaigsunan. So, ang atong title, will there be a rapture? Kisay mo to rapture dire. Palakpakan na to, tinuod na. Nay rapture. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. Power verse na to mga kaigsunan. Power verse. Mabasa na to sa 2 Pedro chapter 3 verse 10. Isulat ninyo, daghan kanig bersikulo karon. So naay pahimangno ang bugtong buhi nga Diyos mga kaigsunan. Ha? In the near future, Satan will try to personate. Sunon niya ang bugtong buhi nga kopyahon niya ang bugtong buhi nga Diyos and counterfeit His return diri sa kalibutan. Pagkakopyahon ni Satanas ang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Diyos diri sa kalibutan. But God's people, mga katawhan sa bugtong ubuhi nga Diyos, ayaw mo pagpalimbong. Sa panahon mga kaigsunan ng utana ang mga disipulo sa bugtong ubuhi nga Diyos, unsay giingon sa bugtong ubuhi nga Diyos mahitungod sa iyahang pagbalik o katapusan sa kalibutan? The very first thing He told them was to be on guard against impostors, mga impostor. Magbantay kamo sa mga impostor nga mutungha ang magpaila nga siya si Kristo. Muna isulti niya sa Matthew 24 verse 4 to 5. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo ug kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo kay daghan unya ang mutungha dinala ang akong ngalan nga manag-ingon, ako mao ang Kristo, og daghan ang ilang pahisalaagon. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Unsay giingon diha mga kaigsunan, gipabantay ta. Kay daghan ang mutunga karong katapusang mga adlaw. And then i-proceed ang bugtong ug buhi nga Dios naghatag sa wealth information sa iyang mga followers mga kaigsunan. Aron walay magduha-duha, aron walay maglibog sa unsa nga pamaagi, mubalik ang bugtong ug buhi nga Dios. Ang bugtong ug buhi nga Dios gusto niya makabaluta nga hapit na iyang pagbalik o gusto sa bugtong ug buhi nga Dios makabaluta sa unsa nga pamaagi siya mobalik. Aron dili ta malimbungan.
Satan has introduced, mga kaigsunan, strong delusion. Pasabot ani, bugat kaayo ang bitbiton nga pagpanglimbong ni Satanas ning katapusang mga adlaw. Ha? Nga ang Christian world karon, ang kalibutan karon mga kaigsunan, daghan na kay ni-adapt ani nga doktrina. Daghang mga simbahan ang nidawat ani na doktrina. So akong punto diri mga kaigsunan, nag-refer ko diri sa popular teaching karon mahitungod aning secret rapture. Ha? Daghan kay nidawat ani na doktrina, secret rapture, nga pagakwao na kas Ginoo di na ka moagid akong kasakit kay pag-rapture na lang ka. Ha? Daghan kaayo aning nabiktima mga kaigsunan. So kaning secret rapture nga theory mga kaigsunan was designed. Gidisenyo ni siya para ihaylo ang mga katawhan sa bugtong ug buhi nga Dios kay mao ni ang final deception ni Satanas. Mao ni ang paglimbong sa katapusang mga adlaw. Ha? Kabalo si Satanas mga kaigsunan nga haduol na ang pagbalik sa bugtong ug buhi nga Dios ug ang iyang panahon gamay na lang. Revelation 12:12. Maglipay ang langit apan maguol ang yuta kay ni kunsad ang yawa nga suko kayo ug nakahibalo siya nga gamay na lang ang iyang panahon. Ha? In fact mga kaigsunan, nagwarning na ang bugtong ug buhi nga Dios sa atoa nga si Satanas mutrabaho siya og convincing job. Pasabot, dali ra ka makumbinsi. Ha? Nga bisan ang mga pinili, sa mga gisulti ni Pastor Mans ganina, bisag ang mga pinili, malimbungan pa. Ha? Kung sa isultis bugtong ubuhin sa mga disipulo, Matthew chapter 24, verse 23 to 24. Dalay ko na bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Matthew chapter 24 verse 23 to 24. Og unya kon adunay mga ingon kaninyo, tan-awa ani ara ang Kristo o tuara siya. Ayaw gayod kamo pagtuo niini kay motungha ang mga mini nga Kristo og mga mini nga propeta og magapakitag dagkong mga ilhanan og mga katingalahan aron sa pagpahisalaag kon mahimo bisan pa sa mga pinili. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So the question is, nganong malimbungan pa man nga bisan ang mga pinili mga kaigsunan? So ang abi nato mga kaigsunan nga si Satanas batig naong. Abi nato si Satanas kana makita nimo sa horror movies, di na tinuod. Unsay sulti diha sa Ezekiel chapter 28 verse 12 to 19. He's an angel, a beautiful, powerful angel. Ha? Gihimo siya sa bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan. Gi-describe siya diha sa bersikulo mga kaigsunan, full of wisdom and perfect in beauty. So mo nang malimbungan ka. Ha? Kaya definition nato dire basta nay gwapo o mo na nay gadalas ka matuoran. Ha? Di ba, G-boy? Ha? Wala ko kabalong anong gipaminsahin is bugtong buhi nga Dios mga kaigsunan diri sa inyo ha. Kay wala man ta kabalo in the future. Di ba? Basin daghan malimbungan tungod kay nay nagpailan ipakitag milagro na nabuhi kunuhay imuhang mahal sa kinabuhi pero gisuon ra ni Satanas ang dagway ato. Ha? Walay patay nga mabuhi mga kaigsunan. Mo na dili kayang suhiro ni Satanas ug ang pagbalik sa bugtong buhi nga Dios. So klaro kaya bala ang kasulatan mga kaigsunan nga si Satanas kaya nga i-transform iyang kaugalingon into different forms. Kaya niyang magpakaanghel, kaya niyang mahimong ministro sa pagkamatarong. Ha? Unsay sulti sa 2 Corinto chapter 11 verse 13 to 14? Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 13 paingon sa 14. Kay ang maong mga tao maoy mga apostoles nga mini nga magbubuhat nga malimbungon nga nagatakuban sa ilang kaugalingon ingon nga mga apostoles ni Kristo og kini dili himuong ikahibulong kay bisan gani si Satanas nagatakuban man sa iyang kaugalingon ingon man nga manulunda sa kahayag. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. See? Nakita ninyo kung unsa ka convincing job ang trabaho ni Satanas in the last days? Bisan gani mga kaigsunan iyang kaugalingon ingon nga manulunda sa kahayag, magpaasib siya nga siya ang mensahero sa pagkamatarong. Ha? Dili nato pwedeng i-underestimate si Satanas mga kaigsunan. Kung unsa siya ka-powerful mga kaigsunan sa iyang final deception ning katapusang mga adlaw. I'm sure mga kaigsunan nga si Satanas mukutlo po nig bersikulo. Sa iyang gibuhat sa bugtong ubuhi ni Dios sa panahon gitintal niyang bugtong ubuhi sa wilderness. Ha? Matthew chapter 4 verse 1 to 6. Mao nang giingon diha kung ikaw anak sa Dios imo ang tinapay ang bato. Ha?
Ikaw pagaluwason man ka, ambak dire, then kani mga gingharian nga mo nakita, ihatag ko ni sa imo, muluhod lang kaskuha. Mao ni ang mga final deception ni Satanas makaigsunan. Bisag si Satanas makaigsunan, makahimo siyag mga milagro. Ha? Pero timanin nyo makaigsunan in the last days. Muna gisulti diya sa Isaiah chapter 8 verse 20, nga inyong timailhan sa kamatuoran, nagdala sa kasuguan sa bugtong ubuhi nga Dios ug ang mga patutuo mahitungod sa bugtong Dios. The law and the testimony. Ha? Ayaw mugtuan ng milagro lang. Si Satanas, kaya mo himog milagro. Maubitaw ng nasa Matthew City 22, Matthew City 21, dili tanan nagatawag sa kuha Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi katulamang gatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Kay daghan ang muhimog milagro. Di porket naghimog milagro sa Ginoo na. Ha? Tanawan ninyo ang kasuguan. Sa time gani mga igsunan nga naghimog milagro nya ibalhin gayng adlaw ipapahulay sa ubang adlaw, magduda na ka ana. Ha? Remember mga kaigsunan sa panahon ni Moses, nga nihangyo si Moses mga kaigsunan para sa katawan sa bugtong ubuhi niya gadto sa Israel. Ha? Ang mga magician mga kaigsunan sa Ehipto, gisuon nila ang first few signs nga gikan sa bugtong ubuhi nga Dios. Unsa man mabasa niyo sa Exodus chapter 7 and chapter 8 nga mautong tungkod gihimong serpente, mautong river Nile mga kaigsunan, gihimong dugo ug mautong baki na suon sa mga magician. So makahimog milagro gihapon sa Satanas. Dili porket naghimog milagro mo na tinuod. Ha? Ayaw mo kumpiyansa natas katapusang adlaw. Ug buhaton ni Satanas ang tanan niyang makaya para malimbungan ang katawan sa bugtong buhi nga Dios. So si Satanas mga kaigsunan naa sa business karon sa deception. Naa siya sa business karon sa pagpanglimbong. Ha? Ang kabalota mga kaigsunan nga gisave niya ang iyahang alas ning katapusang mga adlaw. Ha? That's why kailangan makabaluta sa unsa nga pamaagi nga mubalik ang bugtong ubuhi nga Dios, or else we will be deceived. Basta na mo ingon dito na daw si Kristo dito ay. Ha? Nya mga den ka unsa may gibuhat dito? Nagmilagro, naibakol, nakalakaw. Mao na siguro ni. Di ba? So dapat makabaluta. Dili lang ni para sa mga kingdom citizens. Total, daghan naman ni tanaw sa atong live. Daghan naman ni tanaw sa atong mga videos pinagis gahom sa bugtong buhi nga Dios para ni sa tanang katawhan nga makapaminaw ani nga live. Dapat makabaluta sa unsa nga pamaagi ang pagbalik sa bugtong ug buhi nga Dios. Ang balaang kasulatan klaro mga kaigsunan nga sa pagbalik sa bugtong buhi nga Dios, dili ug dili na siya muapak pa diri sa yuta. Unang Thessalonians 4:17. Nagsulti diha nga ang mga matarong kita mga kaigsunan sa tabang sa bugtong ubuhi nga Dios ato na lang tagbuon ang Ginoo didto sa kahanginan. Didto sa panganod. Dili na sa muna og patiman-in ninyo. Mauni ang dapat ninyong timan-an kanunay. Dili ug dili na muapak pa ang bugtong ug buhi nga Dios sa iyang ikaduhang pagbalik diri sa kalibutan. Ha? Mao kini ang hinungdan mga kaigsunan nga ang bugtong ug buhi nga Dios naghatag siya hugot kay nga pasidaan sa atoa. Muna yung gisulti sa Matthew 24 verse 26 to 27. Dalay ko na bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Matthew kapitulo 24 versikulo 26 paingon sa 27. Busa kon sila magaingon kaninyo, tan-awa, atua siya sa awaaw, ayaw gayod kamo pag-adto didto, ug kon sila magaingon, tan-awa, anaa siya sa sulod sa mga lawak, ayaw gayod kamo pagtuo niini, kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan, ug makita hangtod sa kasadpan, maingon man usab unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Dios. Klaro? Ha? Kung naa gani magpaila nga naa dito si Kristo naglakaw-lakaw nakaputi ayaw mugtuo kay ang pagbalik sa bugtong ug buhi nga Dios makaisunan makita sa tanang mata. Ha? So dili ma-replicate ni Satanas, dili niya makopya ang pagbalik sa bugtong ug buhi nga Dios. Dili niya makopya makaigsunan. However, if ang isa ka Kristiyano makaigsunan, kung kita malimbungan ta ning secret rapture, dili na niya kinahanglan pa nga buhaton ug sunoon ang pagbalik sa bugtong buhi nga Dios. Kumutuo kag secret rapture, kung nay magpakita dato magpaila nga mao si Kristo, nya pagakwaon ka, mo na. Dili na niya kinahanglan pa sunoon ang pagbalik sa bugtong buhi nga Dios. Ha? Dali na lang sa iya magpakita siya in various places. Moani siya diri sa Iligan, moadto siya datog Davao, moadto siya Manila.
Dali na lang kay. Bisag ka na magpakita sa TV, mga kaigsunan, dali na lang kay na. Kung nailad ka ng secret rapture. Dali na lang kay niya buhaton, mga kaigsunan. Hunahunaan ninyo, mga kaigsunan, kaning pagpanlimbong ni Satanas, strong kaayo o convincing. Kay grabe man yun ang pasidaan sa bugtong mismo sa iyahang mga tinunan pa niya gisulti. Kay grabe ka convincing ang power ni Satanas, mga kaigsunan. Apan ang bugtong ubuhi nga Dios naghatag kanato, mga kaigsunan, og igong impormasyon aron sa pagtabang kanato unsaong pag-ila sa kamatuoran ug sa sayop. O akong ipangutana, will there be a rapture? Yes. Tama. Na-rapture. Isugutan nato sa unahan. Will it be a secret? No. Na-rapture, pero sekreto ba? Dili. So kaning rapture, nagpasabot ani, mga kaigsunan, to be carried away with power. Mo na akong gisulti ganina, example, gatapad mo. Si Nanay Burlat ug si Jiboy, example, ibutan na nato, gatapad sila karon. Unya, pagkaugma, nakatulog si Nanay Burlat ug si Jiboy, nagtapad. Pagkaugma, nawala na si Nanay Burlat, si Jiboy na nabilin, pasabot, si Nanay Burlat ang matarong, si Jiboy ang dautan. Maunay pasabot sa rapture nila. Dili sa balang kasulatan, ha? Sa ilahan na, sa ilahang pagsabot. Okay? Muna giingon diha, mga kaigsunan, nisulti ang bugtong ubuhi nga Dios nga pagakuhaon ta niya pero dili hilom. Mabiya tong gibasa nako ganina sa unang Thessalonians 4:17 nga pagatagbuo nato ang bugtong ubuhi sa kahanginan. Sa panganod, mga kaigsunan. Kung daghan ang mutuo aning secret rapture, mga kaigsunan, nunid na nga suno ni Satanas ang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios. Kay daghan ang nagtuo ning rapture nga pagabuhaton daw ni bugtong ubuhi nga Dios quietly, hilom daw nga pagkabuhaton, matingala na lang ka, nawala na imong tapad pagkaugma. Muna giingon dire nga ang mga matinud-anon na mga katawan sa bugtong ubuhi nga Dios pagakuhaon sa Ginoo dayon kato mga dautan nga nabilin, mao na toy mag-suffer sa tribulation. Pagkaluoy. During this time, mga kaigsunan, makaana sila nga ang doktrina ani mo ana sila nga kay para tagaag chance tong mga dautan nga magbag-o. Mo nang kaming mga buutan, musaka nami sa langit, pabilin lang mo mga dautan. Kay ingon masabog tong buhi ni Dios nga dili sa ganahan nga naon tay maimpyerno. Munang tagaan daw chance mo nilang doktrina pero dili ni mo itudlo us balang kasulatan. Dili ni mo itudlo us balang kasulatan, mga kaigsunan. Although ang kaning secret rapture, mga kaigsunan, mura sag tinuod, di ba? Kung imuhang paminawon, murag tinuod. Di ba? Ayahay day kay ta kay i-rapture tas Ginoo. But there is absolutely no scriptural basis ani, mga kaigsunan nga makasuporta ani, walay scripture o walay bersikulo nga makasuporta ani secret rapture. So ang balaang kasulatan nagtudlo siya sa ato, mga kaigsunan, nga ang pagbalik sa bugtong ubuhi Dios puno sa ebidensya. Okay, ang una, His coming will be literal. Ang pagbalik sa bugtong is literal. Buhat chapter 1 verse 9 to 11. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Buhat kapitulo 1 bersikulo 9 paingon sa 11. Og sa nakasulti na siya niini, samtang na nagtan-aw sila, na isa siya sa kaytas-an o gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Og samtang na nagtutok pa sila sa langit, sa nagpaingon siya sa itaas, tan-awa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo o nga nagbistig maputi, og miingon kanila, mga taong Galileanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi og nagatutok sa langit? Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mobalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi. So klaro. Sa panahon na nibalik ng bugtong buhi nga Dios sa langit, nakita sa mga disipulo ug sa mga taga Galili. So unsay sulti atong tapad nila nagbisni og puti, sigurado kong gipadala tos gikan sa langit, mga kaigsunan, nakaputi man. Unsay sulti nila? Kung unsa inyong pagkakita, pagsaka sa Ginoo, maupod ang iyang pagbalik diri sa kalibutan. So buot punto, makita siya sa tanang mata, mga kaigsunan. Kung unsa iyang way nga nibiya sa diri sa kalibutan, maupod iyang pagbalik diri sa kalibutan. Ug mibiya man gani siya sa panganod, mga kaigsunan, ug siya mobalik diha sa mga panganod. Ikaduha, mga kaigsunan, His coming will be visible. So akong gisulti ganina. Muna gisulti diya sa Revelation chapter 1 verse 7, behold, He come with clouds and every eye shall see Him.
inubanan sa panganod ug ang tanang mata makakita. So kung tanang mata makita, tanaw nimo secret rapture ni? Kung tanang mata makita, secret rapture ba ni? Dili. Dili ni sa murag event bitaw nga naatay local event makaigsunan, isolated event. Dili ni ngani. Nga ang Iligan ray makita sa pagbalik sa Ginoo, nga ang Mindanao ray makita sa pagbalik sa Ginoo. No. Kundi makaigsunan, it will be visible across the entire world. Tanang taos kalibutan makita sa pagbalik sa bugtong buhing ni Dios. Ikatulo, His coming will be audible. Pasabot ang pagbalik sa bugtong buhing ni Dios. Saba. Muna isulti sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16 paingon sa 17. Kay ang Ginoo gayod mao ang manaog unya gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon og kita nga mga buhi pa nga nanghabilin pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan og sa ingon niini kita magapakig-uban na sa Ginoo sa tanang panahon. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong Dios. Sa tong ikatulo mga kaigsunan, His coming will be audible. Pasabot saba. So sa gibasa nga bersikulo mga kaigsunan, ang pagbalik sa bugtong is ikaduhang pagbalik sa bugtong muhi Dios will be loud. Saba. There will be shouts and trumpets and all kinds of music, all kinds of noises mga kaigsunan. Naana siya. Saba ang pagbalik sa bugtong buhi nga Dios. Dili ni sa aksidente lang nga mabilitan, uy, nibalik na din Ginoo. Dili nga na. Trumpeta ipatingog, tanan klase sa saba mga kaigsunan. Nya tanaw nimo secret ra gyapon eh. Ha? Dili. Natay tulo. Ikaupat, His coming will be emotional. Isaiah chapter 25 verse 9. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Isaiah kapitulo 25 bersikulo 9. Og pagaingnon ni adtong adlaw, ania karon, kini mao ang atong Dios, kita na naghulat kaniya og siya magaluwas kanato. Kini mao si Jehova, kita na naghulat kaniya, mga lipay kita og managmaya diha sa iyang kaluwasan. Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios mga kaigsunan. So sa pagbalik sa bugtong og buhi nga Dios, it will be an emotional day. Kay nga naman, ang mga dautan nga wala nakapaghinulsol mga kaigsunan, maguol og mahadlok. Pero ang mga tao mga kaigsunan, ang mga bugtong na anak sa bugtong ubuyes nga gisuutan sa iyang pagkamatar unsay bation. Mga lipay kita og managmaya diha sa iyang kaluwasan. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Ha? Ikalima, His coming will open the graves. Ang pagbalik sa bugtong is mag-abri sa mga lubnganan. John chapter 6 verse 40. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Juan kapitulo 6 bersikulo 40. Kay ang kabubuton sa akong amahan mao kini, nga ang matag-usa nga makakita sa anak og musalig kaniya makabaton sa kinabuhing dayon og pagabanhawon ko siya sa kaulahian nga adlaw. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So, mga igsunan, mao ni ang description sa balaang kasulatan mahitungod sa rapture. Ha? Nga ang mga nangamatay nga iya sa bugtong ubuhi nga Dios katong mga nangamatay. Bisag ka na inyong mahal sa kinabuhi nga ninyo kauban, katong mga nangamatay nga nakapaghinulsol bago sila namatay, pagakuhaon to sa bugtong is pagabanhawon sa unang pagkabanhaw. So sa may mahitabo sa mga dautan nga wala nakapaghinulsol bago namatay. Unsa may hitabo? So after 1,000 years mga kaigsunan, after 1,000 years nga magpuyo ta dito sa langit sa mga langit, pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios, mao na to ikaduhang pagkabanhaw. Pagabanhawon sila para sa kamatayon nga wala nay katapusan pa. Final death na nila mga kaigsunan. So, tanaw nimo mga kaigsunan. Tanaw nimo secret rapture gyapon eh. Ha? Unsa to? Pagabanhawon sila mga kaigsunan katong mga nangamatay pinaagi sa gahoms bugtong ubuhi nga Dios. Then makauban nato sila. Example kita, 144,000 living saints. Ang 144,000 mga buhi nga saksi. Okay? Uban sa great multitude. Katong mga nangamatay, pagabanhawon to sila, kauban nato mga kaigsunan, dayon tagbuon nato ang bugtong buhis dito sa kahanginan. Palakpakan natong bugtong buhi nga Dios. Okay, 5 na to, ikaunom, His coming will destroy the earth. Ang pagbalik sa bugtong is iyahan ng pagalaglagon ang kalibutan. Isaiah chapter 24 verse 19 to 20.
Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoo si Kristo. Isaiah kapitulo 24 bersikulo 19 paingon sa 20. Ang yuta na bungkag na gayod, ang yuta na bulag pagpikas, ang yuta na uyog sa hilabihan gayod, ang yuta magasamparay sama sa usa ka tawo nga hubog, ug magatabyog ngadto nganhi sama sa usa ka duyan, ug ang iyang kalapasan magabugat sa ibabaw niini, ug mahulog kini, ug dili na mobakod pag-usab. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Maunsa daw ang yuta makaigsunan? Nauyog sa hilabihan gayod, sama sa usa ka tawo nga hubog. Abantay man ang hubog, lipong-lipong ka, may ana ang kalibutan mga kaigsunan. So, kanilang gisulti nga pag-rapturon, dahil ang mga dautan magpabilin dire for second chance sa kinabuhi, dili na tinuod mga kaigsunan. Kaysa pagbalik sa bugtong buhi nga Diyos, pag nakuha na niya ang iya, pag nakuha na ang kalibutan mga kaigsunan, mo na itong ikapitong hampak, linugon mga kaigsunan. So, mao na siya mga kaigsunan nga ma-shake ang very foundation sa kalibutan. Wala nay mupuyo diri sa kalibutan mga kaigsunan, mga matay ang tanan. Example, sa pagbalik sa bugtong buhi na mga dautan nga buhi. Kato sila, kay dili man sila makakita sa kahayag sa bugtong Diyos, mamatay ra gihapon to sila. Kita man kaigsunan, pinaagis gahom sa bugtong buhi Diyos, makauban ta niya, tas pagsaka na to sa langit, sa mga langit, wala nay mo puyo diri sa kalibutan. Mga matay tanan. So pagabanhawon to sila sa akong gisulti gina sa ikaduhang pagkabanhaw na. So dili na tinuod ng secret rapture. So ikapito, His coming will mean final judgment. So ang pagbalik sa bugtong is mao na ni ang katapusang hukom. Mao na gisulti diya sa Revelation 22 verse 12. Dalaygon ang bugtong is Kristo, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. So, nagbitbit na ang bugtong ubuhin niyo sa iyang ganti sa matag usa sa atua. Okay? Dili kay sa panahon sa pagbalik sa bugtong ubuhin niyo dito pa ka manghinulsol. Wala na yung maghinulsol mga kaigsunan. Sirado na ang kaluwasan. Sa panahon pa lang nga bubo ang pito ka hampak, humana sirado na ang kaluwasan. Munay giingon diha nga bitbit na niya ang reward sa matag usa sa atua. So sa pagbalik sa bugtong ubuhin nga Dios mga kaigsunan, ang cases sirado na. Di wala na pwede magmahay. So, wala na second chance pa nga ma-convert pa ka. Dili man mo makita ang bugtong ubuhin sa iyang pagbalik. Samot nagdautan ka nga wala ka nakapaghinulsol, di na mo siya makitaan. Mutago pa ka, tabuni ko. Muana pa tungod sa kahayag sa bugtong ubuhin Diyos. So, unsa may basis ani sa ilang confusion mga kaigsunan? Nganong ilang man yung i-forcing secret rapture? Kay para lang ba maganahan og sunod ang tao sa ilaha, pinagi ani nga doktrina? Nga dili ka kailangan mag-suffer kay pag-rapturon tas Ginoo. Giunsa man sa mga tao nakuha nila ang idea aning rapture mga kaigsunan nga usa ka sikreto nga event. Giunsa man nila? Wala ka balo sa asa ni sila gikan nga theology mga kaigsunan. Mao ni pinakalimbong ni Satanas mga kaigsunan. So, sa ako ang nabasa mga kaigsunan, kaning secret rapture mga kaigsunan nga theory, nag-base ni siya sa gamay lang na mga bersikulo nga nakuha lang out of context. Mao ni siya ang ilang gibasihan. Nikutlo og bersikulo na out of context. Pareha lang gud ang Revelation 18:4 nga pangguwa mo diha nakuha sa out of context nga mangguwa na lang sila kay mao may nabasa sa bersikulo. So ingani ang na-apply nila sa secret rapture. Okay? So sa nga pamagi duha ka konsepto man kaigsunan. Nga gipamatud-an nila nga ang rapture is sekreto. Duha ka konsepto. Una, ang ilang gisulti diha ang primary diha nga mobalik ang bugtong ubuhin nga sama sa usa ka kawatan sa kagabhion. Mao nang wala sila sikreto kay ang kawatan di biya magsaba mo balik. So kaning secret rapture theory mga kaigsunan, gi-assume nila dire nga sikreto mo balik ang Ginoo, kuhaon niya ang sa iyaha. Kuhaon niya ang mga matarong mga kaigsunan para dalhon dito sa langit sa mga langit. Kaning gi-describe diri mga kaigsunan, mahitungod sa bugtong ubuhi nga Dios nga mobalik siya sama sa usa ka kawatan several times throughout the New Testament, gibalik-balik ni siya nga mobalik ang Ginoo sama sa usa ka kawatan. Okay? Tan-aw nato ni mga kaigsunan. 2 Pedro chapter 3 verse 10. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan, ug unya ang mga langit mawagtang uban sa dakong dinaguok, ug ang mga kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa hilabihang kainit, ug
pagasunugon ang yuta ug ang mga buhat nga anaa niini. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Dungogin niyo? Walakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. Unsa? Apan, ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Pero naman ay sumpay. Tapuso na ang pagbasa sa bersikulo. Tapos, i-enda na to, nga mabalik sa sama sa usa ka kawatan. Nga dili magsaba, kay kung magsaba ang kawatan, nga mangawat siya sa iyong balay, magbantay ka. Tama? So, kani ba ang gibasa nga bersikulo, tanaw ninyo, murag, it sounds ba nga secret rapture ni siya? Sikreto ba ni ga-event? Dili man kaigsunan. In describing his return as a thief, makaigsunan, dili buot punto dira nga kini mahilom. Okay? Dili dira punto makaigsunan. But that it would be sudden and unexpected. Pasabot, kalit-kalit og wala damha. Ang punto lang diri sa bugtong buhi nga Dios, kalit og wala damha. Okay? Kaya nga naman, ang mga dautan nga wala nakapaghinulsol, ma-surprise gud sila. Ma-shock gud sila, nibalik na ang Ginoo. Ha? Kasi sulti sa Lucas chapter 12 verse 39 to 40. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Lucas kapitulo 12 bersikulo 39 paingon sa 40. Apan hibaluin ninyo kini nga kon ang pangulo sa panimalay nasayod paunsang taknaa ang iabot sa kawatan, magtukaw unta siya og dili niya tugutan nga pagasakon ang iyang balay. Kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo hunahunaa. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi. That's the point. Ang point sa bugtong is mangandam ka. Pero ikaw nga nag-alagad kas bugtong is dili na ka ma-take surprise nga mobalik ng Ginoo. Pero ang mga dautan, mga isunan nga wala nakapaghinulsol, masyak gyud to sila. Huy, nibalik na ang Ginoo. Di ba? So, gidugangan pa na ni Apostol Pablo makaigsunan diha sa pagsulti niya sa mga Kristiyano sa Tesalonica. 1 Thessalonians chapter 5 verse 4. Dalaygon ang bugtong buhi Dios, apan kamo mga igsuon, wala diha sa kangit-ngit nga kanang adlaw maabot kanyo ingon sa usa ka kawatan. Gets? Kay wala man tas kangit-ngit, nakakaplag naman tag kamatuuran, nakakaplag naman tag kahayag, so dili na ta mas-surprise, dili na ta matingala sa pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? Kay kabalo naman ta. That's why makaigsunan, dili gusto ang bugtong ubuhi nga nga kita nga nagsunod sa iyaha, nga kita nga gipadalhag sinugo, Father Lahi, ug sa pagbalik sa Espiritu Gahom sa bugtong sa Pastor Lahi, nga mas-surprise pa ta sa pagbalik niya makaigsunan. He wants us to be watchful and ready. Gusto niya magbantay ta og andam. Mao na ang para sa atoa nga nag-alagad sa bugtong buhi nga Dios. Okay? Ang ikaduha nga concept mga kaigsunan aning secret nga gitawag nilang secret rapture sa pagbalik sa bugtong buhi is found in Luke chapter 17 verse 34 to 36. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Lucas kapitulo 17 bersikulo 34 paingon sa 36. Sultihan ko kamo nga niadto unyang gabiuna duha ka tawo anha sa usa ka higdaanan, ang usa kanila kuhaon ug ang usa mabiyaan. Duha ka babaye manag-abay sa pagaling, usa kanila kuhaon ug ang usa mabiyaan. Duha ka lalaki anha sa uma, ang usa kuhaon ug ang usa mabiyaan. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Klaro? Mao na ikaduhang concept. Ganina, ang unang concept, mubalik sama sa usa ka kawatan. Ay kaduha ka concept, katong gisulti ganina nga example, si Nanay Burlat o si G-Boy, gikuha si Nanay Burlat, kay siya ang matarong, si G-Boy, dautan. So mabilin si G-Boy, mo'y mag-suffer sa tribulation. So mo nang secret, nga ilang pasabot nga secret rapture. Kay tungod ani ng mga bersikulo nga gikuha out of context. Ha? Ilahang giliteral pagsabot nga niadtong gabiuna duha ka tawo anha sa daanan. Usa kanila kuhaon ug usa mabiyaan. Literal ang pagsabot. Ha? Mo nang giingon diha mga kaigsunan nga bisan gani ang mga apostoles wa kasabot sa gingharian. Kung wala gitagag espiritu sa bugtong sa pagsabot. So ang magpasabot sa ato ang espiritu sa bugtong buhi nga Dios. So i-break down ni nato mga kaigsunan unsay buot punto ani gisulti diri sa Lucas mga kaigsunan. Okay? Ang kani manggong Lucas 17 verse 34 to 36, migamit ang bugtong ubuhi nga Dios mga kaigsunan some of his favorite symbols to illustrate a simple point. At the end of time, makaigsunan, duha ra ka group of people nga magpuyo diri sa kalibutan. Mauning katong dautan og matarong. Luwas og dili luwas. So, tagduha ang gimension diya ha. So, una makaigsunan, ato na i-breakdown, pinaagi sa tabang sa balang espiritu.
Una diha makaigsunan, duha ka tawo anha sa usa ka higdaanan. Ang higdaanan makaigsunan kasagara nagpasabot sa pagkatulog, okay? Ug mao ni ang gigamit nga illustration ni sa bugtong buhi sa panahon ni Lazarus. Tama? Mao ni siya ang katulog, simbol sa kamatayon. Mo nang giingon diya sa bugtong buhi nga Dios, giingnan niya ang mga disipulo, ang atong higala nga si Lazaro natulog. Apan moadto ako karon pukaon ko siya gikan sa iyang pagkatulog. So ang symbol sa pagkatulog is kamatayon. Og plainly lang nisulti ang bugtong is Lazarus is dead. Mabasa niyo sa John chapter 11 verse 11 to 14. Okay? So in the resurrection at the last day makaisunan, there will be two kinds of people sleeping in the grave, the lost and the saved. So duha sa akong gisulti ganina, naamang ginangamatay nga iya sa bugtong buhi nga Dios kanang nangamatay na karon. Ha? So mo ni pasabot sa duha ka tawo nga nasa higdaanan. Nga naa sa lubnganan ang para sa bugtong upuhi nga Dios ug para kay Satanas. Pagakuhaon ang isa mao tong pagabanhawon sa unang pagkabanhaw. Mao na siya makaigsunan. So ikaduha, duha ka babae man nag-abay sa pagaling. In Bible prophecy, a woman is a symbol of a church. Jeremiah chapter 6 verse 2. Ha? So kaning man nag-abay sa pagaling makaigsunan represents. Nagrepresent ni siya sa pagtrabaho sa pulong sa bugtong ubuhi nga Dios. Sa pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios uban sa iyang himaya makaigsunan, there will be two kinds of churches, the true and the false church. Pareho ni mga kaigsunan nga magtrabaho outwardly, magmensahe, bisan ba mga piki nga mga si piki na iglesia nga mensahe man, pareho ni magtrabaho mga kaigsunan. Outwardly pareho sila buhaton, but only one will be redeemed. Usara ang pagkakwaon sa bugtong is wala lain kundi katong tinuod niya nga iglesia. So, ikatulo mga kaigsunan, duha ka lalaki sa uma. So, ana siya gikuha ang usang isa na bilin. So, kabalutang nga ang uma nagrepresent ni siya sa kalibutan. Matthew chapter 13 verse 38. Ha? So, sa panahon sa pagbalik sa bugtong ubuhi nga Diyos, there will be two kinds of missionaries laboring out in the field nga nagtrabaho sa umahan, sa kalibutan, the false and the true. Ang tinuod ug ang piki. Pagakuhaon ang tinuod. Ha? So mao na siya. Mao ni ang nasabtan sa secret rapture nga giliteral ang pagsabot mga kaigsuunan nga mga pagakuhaon daw ang isa mga kaigsuunan o gibilin ang usa. So before wala pag ko kasabot ani unsa ni siya. Pero nabot ng takna nga gipasabot sa ako sa bugtong buhi nga Dios. Pasalamat ko sa bugtong Dios. Palakpakan natong bugtong buhi nga Dios. That is why mga kaigsunan isulti ang bugtong ubuhi nga Dios sa Matthew City 22:23. Sa kanang mga adlaw daghan musulti saya, Lord, Lord, di ba nagpropesiya may gamit imong pangalan? Di ba nagpahawa may demonyo gamit imong pangalan? Di ba naghimo may milagro gamit imong pangalan? Pero unsa may isulti sa bugtong ubuhi nga Dios? I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Mauto siya ang mga false, mga piki. Nagpaayo ra sila. Puro ra milagro, pero wala nila gibitbit ang kasuguan sa bugtong buhi nga Dios. Ha? Sumaw na siya mga para dili ta mailad. Kung gamitan tag bersikulo nga inani mga kaigsunan, mura siyag tinuod. Mura siyag tinuod nga ang usa pagakuhaon. So para dali na lang kay Satan nga patuuhon ka. Ha? Manang pinaagis tabang sa bugtong buhi nga Dios mga kaigsunan, gihatag ni sa inyo nga mensahe. So, another common misconception makaigsunan mahitungod ani secret rapture nga ang tao katong gisulti na ang tao daw magpadayon og puyo diri sa kalibutan nga ang mga matarong pagakwaon. Okay? So however makaigsunan ang balaang kasulatan nagtudlo sa tuwa klaro pasatanang klaro, crystal clear makaigsunan nga walay mabilin diri sa kalibutan nga buhi after natong musaka dito sa langit sa mga langit. Ha? For example, mga kaisunan, in his prophecy about the end of the age, si Jeremias nisulat siya. Jeremias chapter 4 verse 23 to 26. So ang gisulti diha ni Jeremias, I beheld the earth. It was without form and void. Pasabot, nakita niya ang kalibutan. Walay purma o walay sulod. Ha? And the heavens, and they had no light. O walay kahayag. So sa pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios, makuha na niya ang iyaha mga kaigsunan, pagdalhon tas bugtong sa langit sa mga langit, ang kalibutan masusama siya sa unang paghimo sa bugtong ubuhi niya sa kalibutan nga wala pa niya gitagaag kahayag.
nga wala pa'y porma, ngit-ngit pa. So yung ana makaigsunan ang mahitabo sa panahon nga pagkakuhaon na tas bugtong buhi nga Dios. Mo nang walay mabilin diri. Mo nang walay mo padayon og puyo diri nga tagaag second chance. Sa panahon ang second chance ihatag sa bugtong sa panahon nga wala pa nagsarado ang kaluwasan. Karon ang panahon nga mobalik as bugtong buhi nga Dios. Ha? So diha makaigsunan nagisulti diha sa balang kasulatan ang pagbalik sa bugtong is masusama sa panahon ni Noe og kisa duha man to panahon ni Noe og ni Lot. Ha? So ang mga tao makaigsunan nag-inom, nagkaon, nagpakasal, ha? Until the day nga nisulod na si Noah sa arka makaigsunan and the flood came and destroyed them all. So pasabot, close provision. Wala na'y chance nga, bisag panuktok, no way, Abraham dire. Wala na'y panahon. Sirado na ang arka sa kaluwasan. Ha? So likewise, makaigsunan, sa panahon po daw ni Lot, makaigsunan, nag-inom, nagkaon, namaligya, namalit, nananom. Ha? But the same day, makaigsunan, nga nihawa si Lot sa Sodoma, Gomora, makaigsunan, maupod tong panahon na nagpaulan o kalayog asupre ang bugtong ug buhi nga Dios. Og mauni nilaglag nilang tanan. Ha? So naapay mabilin wala. Wala na. Manang dili na tinuod ng secret rapture, na ay rapture pero dili sikreto. Ha? So notice mga kaigsunan that the wicked were destroyed on the same day that the flood came to Noah, and on the same day mga kaigsunan nga nihawa si Lot sa Sodoma Gomora. Ha? So ang balaang kasulatan mga kaigsunan, klaro pa sa tanang klaro. Ha? Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Nga ang kinabuhi diri sa kalibutan dili na magpadayon. Mapintas sa mananap man ka, mamini man ka nga propeta, mamini man ka nga Kristo, patay tanan. Ha? Patay tanan ha? May misinterpret na po ni sa uban. Ha? Pasabot, patay tanan, human nga makuha sa bugtong buhi nga Diyos ang iyaha. Wala na'y mabuhi pa dire. Kaya say, misquote na po din nila. Ilahan na po ning ibiras ko Ha? So kaning idea makaigsunan nga ang mga matarong daw i-rapture dra bago pa daw ang Great Tribulation, bago pa daw ang time of trouble makaigsunan ug ang mga dautan lang daw mabilin dire, murag katuuhan gyud. Diba? Murag katuuhan. Makayong ka, diya na lang ko sa imong sikta. Kaya di naman day tamuagi og kanang kalisdanan. Kapoy kay ni sister ay dagay kog pagsulay karon. Na ako'y di na ko malimtan na ako'y kay istorya to isa ka igsunan. Gatuan ako. Di lang ako i-mention kay bisa maulaw to siya. Ana ko nga daghan na daw kay siya pagsulay. Ano ko unsa man kadako imong pagsulay gyud? Sa nga sama kadako ani akong balay. Ko pa sila dakoa day kay nang pagsulay Nya, yang balay kay kuha naman. Kanang gabok. Anak ko nga ay kablaka kay imong balay gabok man, imong pagsulay mo gabok ra pud na. Ha? Ako pagampo lagi kelas 12 siya gaampo man ko. Kablo ka siya giampo na ko sa Ginoo ana siya. Nagampo ko sa Ginoo nga Lord. Sakto na. Undangin ako sa pagsulay. Ha? At least honest siya. At least sinudan na ito yung pagampo kay kikapoy na siya. Ha? Pero ang importante diha makaigsunan, makabarog gihapon ka. Importante diha, madamag ka. Sama sa usa ka bata, sama niyo na hulog dito sa duyan, wag kasaba sa iyang inahan. Pero sawa man nato, mo klaro man yung bunog. Ha? Nag-iisip ang ilong. Ha? Muna diha makaigsunan. Bisan pag madagma ka, bisan pag masipyat ka, bangon. Pamapa lang din, ay saba si mong mama. Importante nga nakabarog ka pinagistabang sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Kaning doktrina makaigsunan sa secret rapture, ha? Nakagain ni siya og widespread nga acceptance. Daghan ang nidawat ani na mga simbahan mahitungod aning secret rapture. Di lang kong istorya og kuan kay dili po ta magpasakit sa ato mga pinalanggang kaigsunan nga nasa ubang mga relihiyon. Ha? Pero ang balaang kasulatan makaigsunan, klaro iyang pagtudlo. Gikuha lang nato out of context. Basta natin mabasa, apply din nato sa itong gagalingon. Dapat mangutana sa ata para ba ni nako? Asa ba ni giingon? Unsa ba pasabot ani? Unsa ba ning lalaki? Unsa ba ning babae? Unsa ba ning umahan?
Dapat naatay, dili lang bitaw, nabasa na ako, nga mauna ni. Pagakuhaon ng isa, mo nang di na lang ka matulog, mo nang magsigam, mura na kag-adig, gasigan lang yung mata, kay basing kuhaon, og kalit imong tapad. Mo din ay gusto sa bugtong buhay nga Diyos. Mo din ay gusto. Dili na mo ay gusto sa bugtong buhay nga Diyos. Nga magsiga na lang ay imong mata, di na ka matulog, kay magtukaw man. Kay basin niyag mabiyaan kasi imong tapad. Dili na nga na makaigsunan. Kaning phrase nga 7 years of tribulation makaigsunan, dili nato ni mabasa sa balang kasulatan. But however, ang bugtong ubuhi nga Diyos, nisulti siya nga naay terrible times. Nga moabot sa atua bago pa iyang kaduhang pagbalik. Kaning great tribulation di ay, gigisulti niya sa Mateo 24, dakong kasakit, nga wala pa nahitabo, sukad nga gihimo ang kalibutan. So, ang iyahang gisulti diha sa Mount of Olives makaigsunan, na igistorya ang bugtong ubuhi nga Diyos diha. Matthew chapter 24 verse 21 to 22. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios nga maon sa Ginoo sa Kristo. Mateo kapitulo 24 bersikulo 21 paingon sa 22. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon ug dili na gayud mahitabo pa. Ug kon ang gidaghanon ni adtong mga adlawa wala pa pagkubsi, wala untay taong maluwas apan tungod sa iyang mga pinili. Ang ginaghanon ni adtong mga adlawa pagakubsan. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios. Balakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Pangutana. Naman kay secret rapture ka ha. So nganong pa kubsan pa mas Ginoo ang mga adlaw? Kung kuhaon na day niya yung mga pinili. Manay pangutana. Kung ang mga pinili makaigsunan sa bugtong ubuhi nga Dios, kuhaon na niya daan bago pa ang dakong kasakit, nganong pagaubsan pa man o panganong isorten pa man sa bugtong ubuhi sa mga adlaw. Ngano man? Kung naay secret rapture. Mo na delikado mo na secret. Kana bitaw mo nag-ato-ato ra ni. Ayaw nagyud ko ana. Ayaw nagyud bagay conversation ana. Kana musulti nga sinanay durak ba kay mo smile ra pero sa kabalo sa itong gistoryahan ato-ato ra ni. O diba? Ayaw kumpiyansaan ang ato-ato ra. Pag once gani na kay katabi mo sultig ato-ato ra ni, ayaw nagyud kumpiyansa. Kay mao po na yang gipanabi speakas. Ato-ato ra ni. Layo na kay naabtan. Di ba? So, all throughout Scripture, makaigsunan, we see examples of the Lord saving His people through tribulation, not from it. Tagaan mo na ako example, ha? Noah, makaigsunan, sa panahon nga magpadala og baha ang bugtong ubuhi nga Diyos, ihabang girapture si Noah? Para dili maapilis baha? Wala. Noah was not saved from the flood, but through it, but pinaagi ani giluwas siya sa bugtong ubuhi nga Diyos. Pinaagi sa pagpabuhat og arka. Palakpakan na itong bugtong ubuhi nga Diyos. Si Daniel pa makaisunan sa iyang pagbarog sa bugtong ubuhi nga Diyos. Gisave, girapture ba siya para dili siya mato sa yungib sa mga leon? Wala. Pero pinaagi ani. Gipatakom sa bugtong ubuhi sa mga baba sa leon. Pinaagi ani. Sadrak, Misak, Abednego makaigsunan. Girapture ba sila sa Ginoo para dili sila sugno dito sa hudnos kalayo? Wala. Nisulod gihapon sila pero pinaagi ani giubanan sila sa bugtong ubuhi nga Diyos. Palakpakan na itong bugtong ubuhi nga Diyos. Ang children of Israel makaigsunan. Sa panahon nga gibobo ang pulo kahampak pasurmans, wala na ba ang mga Hudyo dito? Katong panahon nga naa ang pulo kahampak, wala na ba ang mga Hudyo dito? Naa pa, pero gipreserve sila sa bugtong ubuhi, giprotektahan sila sa bugtong ubuhi nga Dios. Nganuman, pinaagi ani mga kaigsunan, ma-demonstrate sa bugtong ubuhi nga Dios iyang dakong gugma ug iyang gahom makaigsunan. Pinaagi sa pulo kahampak, pinaagi aning tribulation, pinaagi aning pito kahampak, i-preserve ta sa bugtong ubuhi nga Dios. Wala nagsaad ang bugtong ubuhi nga Dios nga atong kinabuhi will be easy. Nga dali atong kinabuhi karon pa lang gani wa pay pito kahampak, wala pay dakong kasakit, daghan na kay tag problema, daghan na kay tag pagsulay. Ang uban mo surrender na kay walay pambayad. Musurinder na ang uban. Wala na, Lord.
Saon man Lord nga naman daw tupad. Na may tupad daw sa barangay, sayang pambayad na to 5,000. Yeah, negotiate lang ta Ginoo. Makuha lang kog ikapulo og halad ani pero i-allow lang gud ko karon Ginoo. Ang bugtong ubuhi nga Dios gisapungan niya iyang dunggan sa imong pag-ampo ngayong ana. Ha? Bisag ang bugtong ubuhi nga Dios makaigsunan, giampo niya iyang mga disipulo. Juan 17:15. Dalay ko na bugtong ubuhi nga Dios mao si Ginoo sa Kristo. Juan 17 bersikulo 15. Dili ako mga muyo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili hinuon nga imo unta silang ilikay gikan ni adtong daotan. Dalay ko na bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na do ang bugtong ubuhi nga Dios. Klaro. Ang sa isulti sa bugtong is, dili ako mga muyo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, nga dili na makaagi og tribulation, di na moagig dakong kasakit. Apan, kundili hinuon nga imo unta silang ilikay gikan ni adtong daotan. Palakpakan na tong bugtong ubuhi nga Dios. Klaro. Ha? Gidugangan pa na ni Apostol Pablo mga kaigsunan. 2 Timoteo 3 verse 12. Kung sa gisulti diyan gideklara ni Apostol Pablo, dalay ng bugtong ni Kristo, all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Ha? O gidugangan pa gid ni Apostol Pablo mga kaigsunan sa group of disciples, nagsulti siya. Buhat chapter 14 verse 22. We must through much tribulation to enter into the kingdom of God. Moagi gyud tag kasakit para makasulod ta sa gingharian sa bugtong buhi nga Dios. Palakpakan na tong bugtong buhi nga Dios. So, daghan naman tag ebidensya nga walay secret rapture. Dugangan pa nato? Ha? Dugangan pa. Kabantay mo atong duha ka home builders makaigsunan. Kabantay mo atong duha ka tawo makaigsunan nga nagtukod og balay. Sambingay diha sa Matthew 7:24-27. Kadumdum mo ato? Ha? Ang usa nagtukod, ang katong bright nagtukod sa iyang balay ibabaw sa ang katong buang-buang asa man gitukod? Ibabaw sa balas. So parihang niabot ang bagyo. So pasabot dili exempted makaigsunan. Makaagi ta ginani, pero ang katong tao makaigsunan gatukod sa iyang balay ibabaw sa bato naka-survive. Masusama po ni sa tuwa karon. Ato ang pagtuituod itukod nato datos bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Na ako'y good news ninyo mga kaigsunan. Ang good news dire mga kaigsunan nga ang katawhan sa bugtong ug buhi nga Dios makasurvive sa coming tribulation. So, naay usa ka punuan diha mga kaigsunan, pinakatigulang nga punuan sa tibuok kalibutan, kayang mopuyo 4,000 years. Kabalo mo unsa ni? Gitawag ni siya Great Basin Bristle Confine. Makita nimo wala ni diri. Makita nimo sa gawas. Dato sa mabugnaw na mga dapit. Makita nimo mga kaigsunan sa mga tumoy sa bukid. Ang pipila ni ini nakasurvive abot og 4,000 years na. Nga nakatigulang nga punuan mga kaigsunan. Nilahutay sa grabe kainit nga panahon, sa bagyo, sa kilat, sa ga-ice, ga-snow. Ni-survive yun mga kaigsunan. Sa unsa man nga pamaagi nga nakasurvive ni nga punuan sa dili maayong kahimtang o sa harsh kaayo nga panahon. Nga naman, kay kani nga punuan mga kaigsunan, ang ilahang roots ba, kanang ugat nila, ilalom ka ilang pagtanom. Ilalom kaayo, usa ka ilalom, 3 to 4.5 meters. Ingana ka ilalom mga kaigsunan. Og na may bato diya sa ilalom ni rap ang iyahang ugat diya dus bato. Manang bisag unsa na mga hangin, bagyo pa ang moabot, nakasurvive ni nga punuan mga kaigsunan. In the same way sa ato ang mga kaigsunan, mga katawhan sa bugtong buhis, dapat isync nato atong root dito mga kaigsunan sa bugtong ug buhi nga Dios, ang atong pagtuo sa pulong sa bugtong ug buhi nga Dios. Isync nato atong root mga kaigsunan, walay lain ang gitawag og Rock of Ages, walay lain kundi atong bugtong ug buhi nga Dios. Remember mga kaigsunan, nga bisag wala naghatag og nag-provide og escape ang bugtong ubuhi nga Dios sa tribulation, He does promise. Nagsaad siya nga maghatag siya power and strength para malahutayan nato ning tanan. Pinagi sa iyang tabang. Balakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Manay giingon diha sa Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios.
So naklaro na nato ang secret rapture? Nasabta na nato ang secret rapture nga dili sekreto? So as we discuss mga kaigsunan, sa Great Tribulation nga mo abot sa atua before pa ang pagbalik sa bugtong ubuhi nga Dios, keep in mind nga doon na times of trouble sa unang panahon. Dili lang kita ang na maka-experience ani, na-experience ani sa una pang panahon. Remember ang mga Israel na himo silang ulipon sulod sa 400 years mga kaigsunan just before the Exodus. Mabasa niyo sa Acts chapter 7 verse 6. Ang early Christian mga kaigsunan, niagi silang time of trouble after na ilang gibato si Esteban. Acts chapter 8 verse 1. From 303 AD to 313 mga kaigsunan, during the era nga nagrepresent aning Smyrna Church, Revelation chapter 2 verse 10, God's people suffered a 10-year period of tribulation. Pulo ka tuig nga nagsuffered. Smyrna Church, mabasa niyo Revelation chapter 2 verse 10. Dili lang kita ang makabati o ginani. Ug ang recent mga kaigsunan, katong panahon sa Papa sa Roma. Ato like actually mabatuan na niya ta. Nga giluto sila 1,260 years during the Dark Ages. Mao na yung pinaka-recent. Nga wala nagpailalom sa Catholicism, pamatay. Mao na ang giingon diha sa Revelation 12:6 nga ang kaning babae and the woman fled into the wilderness. Babae, pasabot? Iglesia. Ang iglesia moadto sa bukid. Busa ayo mugtuo nga walay bukid. Kay usa na sa mga doktrina nga wala ko kabalo asa nga theology na. So kaning ang babae moadto sa wilderness kay dunay giandang bugtong is bukid ni sa mga kaigsunan. Sa panahon sa nilutusay moadto gyud tag bukid. Ang palutos ra bodeka diri. Sulod sa 1,260 years. So kaning Great Tribulation, kaning dakong kasakit, katumbas ni siya sa panahon nga ibubo na ang 7 ka hampak. Grabe di ba? Dungan-dungan tanan. Dakong kasakit, napay 7 ka hampak. Muna giyon sa Revelation 15 verse 1. Daligo ng bugtong Miss Kristo, and I saw another sign in heaven, great and marvelous. 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. Kasuko sa bugtong ubuhi nga Dios. Actually, dili man masuko ang bugtong buhi nga Dios, mao lang niya ang hustisya. Mao lang ni justice sa bugtong ubuhi nga Dios sa mga tawo ni simba sa mapintas sa mananap. So ang kasuko sa bugtong ubuhi, ang justice sa bugtong ubuhi nga Dios, diadto ni muadto sa mga taong nagsupak sa balaod sa bugtong ubuhi nga Dios. Sa mga taong gituis ang kamatuoran, sa mga taong gidaog-daog ang iyang katawhan. Naana sila'y lugar pag-abot sa panahon. Manang, kung gidaog-daog mo, padaog-daog lang mo. Kaya ang bugtong buhi nga Diyos ang mubalos para ninyo. So, ang Great Tribulation, mga kaigsunan, nag-coincide ni siya sa Battle of Armageddon. Nganong gimension man ako ng Great Tribulation, Battle of Armageddon, kay para makaigsunan, makaingon mo, nga dili, gyud ta secret rapture. Daghan na kay ebidensya nga gihatag ang balang kasulatan. So, isulti ko ninyo para aware mo nga makaagi pataan ng Great Tribulation o Battle of Armageddon, para di mo makasulti nga i-rapture at as Ginoo dayon nga dita mo agi ni mga kasakit. Muna giingon diya mga kaigsunan, kaning Great Tribulation o kaning Battle of Armageddon mo coincide ni siya. Bago pa ay kaduhang pagbalik sa bugtong sa Revelation chapter 16 verse 16 to 17. So it is my beliefs, ang pagtuo nga kaning time of trouble, mulas lang ni siya 1 or 2 months. Ngano man, na ay bersikulo makaigsunan nag-indicate diha nga it will be a short period of time. Gamay ra nga panahon. Revelation chapter 18 verse 8. Usa gisulti diha, dalay ko ng bugtong Miss Kristo. Therefore shall her plagues come in one day. One day. Balik ko nagbasa. Therefore shall her plagues come in one day. So a day in the Bible prophecy, represents one literal year. Bible verse, Ezekiel chapter 4 verse 6, Numbers chapter 14, 34, Luke chapter 13 verse 32. Nakuha? Paspas kayo. Ezekiel chapter 4 verse 6, Numbers chapter 14 verse 34, and Luke chapter 13 verse 32. Muna siya, a day in the Bible prophecy represents one literal year. So ang gisulti dyan sa Revelation chapter 18 verse 8, therefore shall her plagues come in one day. So, when Revelation says that her plagues, makaigsunan, ang hampak
moabot sa usa ka adlaw in which usa ka tuig, it means within or less than 1 year's time. So, since mga kaigsunan na experience sa children of Israel katong pulo kahampak mga kaigsunan na experience sila pero na-preserve sila, mao ni siya ang type og symbol nga mahitabo sa ato in the last days. Ang kaning pito kahampak nga gi-describe diri sa Revelation chapter 16. Okay? I-examine nato ning story more closely. After 400 years of slavery sa pagkaulipon, naulipon ang mga Israelites sa Ehipto. Then, ang Israelites mga kaigsunan na influence sila sa religion sa Egypt. Morning nawala ang ilang panlantaw sa balaod sa bugtong ug buhi nga Dios. So before Moses and Aaron, bago sila makikita sa kay Pharaoh, nakikita sa si Moses ug si Aaron sa mga leader sa Israel kay para i-renew, para i-encourage ang revival commitment sa commandment sa bugtong ug buhi nga Dios. Apil na diha ang Sabbath commandment. Exodus chapter 4 verse 29 to 31. So, nirespond ang katawhan mga kaigsunan. That's why nasuko si Pharaoh. Nasuko ang paraon mga kaigsunan kay Moses o kay Aaron. Muna gisulti dyan sa Exodus chapter 5 verse 5, you make them rest from their labor. Gipapahulay ni mo sila sa ilang trabaho. Ha? Remember mga kaigsunan that the children of Israel knew that the Sabbath was part of God's law bago pa sila nakaabot sa bukid sa Sinai. Exodus chapter 16 verse 22 to 28. Kabalo sila. Kabalo sila nga apil ang ikaupat nga sugo mga kaigsunan adlay papahulay sa balaod sa bugtong ubuhi nga Dios bago pa sila nakaabot sa bukid sa Sinai. Likewise mga kaigsunan, sa dili pa magsugod ang dakong kasakit, okay? Sa dili pa makasugod na ay special attention mo tong panawagan. Pangguwa mo diha Revelation 18 verse 4. Mo tong panawagan. Panawagan diha mga kaigsunan sa unang anghel. Ang panawagan sa unang anghel diha sa Revelation 14 verse 7 nga pagasimbahon ang naghimo sa langit sa yuta sa kadagatan mga kaigsunan, mao ni siya ang manulunda, mao ni siya ang mga mensahero sa katapusang adlaw. Gi-quote ni niya mga kaigsunan gikan sa Exodus 20 verse 11. Maunang gisulat diha, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Nipahulay sa gapito nga adlaw. So naay widespread nga rediscovery sa law of God sa balaod sa bugtong Dios bago ang close provision. Bago siradaan ang kaluwasan. Okay? Mauni ang makapamata ni Satanas. Mumata si Satanas makaigsunan, masuko siya. Si Satan makaigsunan, hate kay niya ang adlawng igpapahulay. Nganuman, he knows makaigsunan, kabalo si Satanas that all love relationships built upon time. Ang daw, nga ang tanan nga relasyon sa gugma gitukod sa panahon. So kung ma-destroy ni Satanas ang adlaw makaigsunan nga gilahi sa katawhan sa bugtong ubos para pagasimbaho nato siya, mo ning adlay papahulay, kung ma-destroy niya makaigsunan, he can destroy the relationship as well. Makita nato ni over and over again between husbands and wives, fathers and son. Makita nato ni mga kaigsunan. Timanin ninyo mga kaigsunan. If two people stop spending quality time together, soon the relationship will fall apart. Pag ang duha ka tawo magundang na gani sila spend time, quality time together, kadugayan ana mga kaigsunan, di kadugayan, hapit na maguba na og mabungkag na ilang relasyon. So that's why mo ni gustong bungkagon ni Satanas mga kaigsunan. Sa panahon nga ni-response ang Israel mga kaigsunan sa panawagan sa bugtong uboy nga Dios nga bantayan ang ikapito nga adlaw o ibalaan kini, nasuko si Paraon. Nganuman, hinyo mga kaigsunan nga as long as focus ang mga Hudyo sa trabaho, dili sila makaunahuna og freedom. And gigamit ni nga estratehiya ni Satanas hangtod karon. Gusto niya busy ang tao, malimtan ang adlay papahulay. Kay gusto sa yawa nga ma-preoccupied kanunay atong nahuna, trabaho kanunay atong nahunaon kay para makaigsunan dili ta makaunahuna sa atong salvation.
Muna'y goal ni Satanas makaigsunan nga kanunay niyang tagaag trabaho ang mga tao gikan sa unang adlaw paingon sa ikapito kay para ang tao dili makaunahuna sa adlay papahulay, dili makaunahuna sa iyang salvation. Ha? Hinos makaigsunan kabalo sana. Kung iyahang madala ang tao nga iniglek ang adlaw ipapahulay makaigsunan, wala na'y panahon o wala na'y pagahunahunahon pa ang tao mahitungod sa iyahang kaluwasan nga seryosoon niya. Busy naman siya sa trabaho. Usually, ingana ang mga tao karon. Usa ka adlaw ra ang gipangayo sa bugtong buhing Dios. Idalo pagyud nato sa bugtong buhing Dios. Ha? Importante ang adlaw ipapahulay makaigsunan kay mo ni patik sa bugtong buhing Dios. In the last days. Palakpakan nato ang bugtong buhing Dios. So looking down through history to the end of time, ang bugtong ubuhi nga Diyos, kabalo siya, mga taong nagmatinud-anon sa iyaha, gabantay ni sa adlawng ipapahulay, nga maong ikaupat kasugo. Nga no, mangyod nga, dili, mangyod nato masunod ng upat kasugo. Ikaupat ha? Gitanaw na to nga pinakaubos nga kasuguan sa tanan kasuguan. Mga naara na to, gihimo na tong optional, gihimo na tong kung musimba ka, ganahan ka, kung di ka musimba, di ka musimba. Ha? Pero sa tanan kasuguan, dirira ni ingon ang bugtong Diyos nga balaan, remember the Sabbath day to keep it holy. Naa diri ang panalangin, pagbalaan o pag-ayos sa mga sakit sa balatian, material o espiritual. Palakpakan na itong bugtong ng Diyos. That is why makaigsunan in connection with the tribulation, nag-advise ang bugtong ubuhin ng Diyos sa mga followers. Matthew 24:20. Sige sulat niya. Pray ye that your flight be not in the winter, neither in the Sabbath day. Pag-ampo mo, nga inyong pagkalagyo, dili matunong og tingtugnaw og Sabado. Ha? So in Moses' day, makaigsunan, si Pharaoh makaigsunan, katong nasuko nga Pharaoh, ginatry niya nga i-turn ang mga hearts sa mga Hudyo palayo sa bugtong ubuhi nga Diyos by forcing them makaigsunan sa pagtrabaho. Ha? Kana bitawng nasuko naman si Paraon makaigsunan. Kinihangyo naman si Moses. Napapahulayon ang mga Hudyo. Nasuko si Paraon. Ang gibuhat niya, inyo kung gilisod-lisodan, gidublihan niya ang trabaho sa mga Hudyo. So sa mga pamaagi, i-produce ninyo ang usual nga kuta sa bricks pero walay straw nga gamiton. Unsa may purpose sa straw sa bricks? Mauni ang makapabayn sa yuta o sa balas. Nga mo nang ligon ang bricks tungod sa straw. Ug dali sa mauga pinaagi sa straw. So naglisod ang mga Hudyo. Gipalisdan pa ni Paraon. Kay nasuko siya nganong tagaan pagpahulay. Ha? So mo naman kaigsunan in the same way sa atuang panahon karon, the same way before the tribulation, the government, ang gobyerno nato will use political and economic sanction para i-pressure ang mga katawan sa bugtong buhi nga Diyos. Para i-pressure nga dawato na to ang marka sa mapintas sa mananap. Sa unsang mga pamaagi, Revelation 13 verse 17, dalago ng bugtong buhi nga Diyos, that no man might buy or sell. Pag dili ka magpapatik sa mapintas sa manap, di ka makapalit. Dili ka baligya. Mao nang napoy balos ang bugtong buhi nga Diyos. Mao na day nang sa ikaduhang hampak nga ang dagat mahimuon yang dugo. Mao nay balo sa bugtong ubuhi nga Dios para sa mga taong kadaog-daog sa iyang mga katawhan. Nga pag once mo pula na ang dagat, wala na export makaigsunan, di na ka pwede maka-import. So mo nay sa pito ka hampak. Ha? So sa panahon nga mag-fail gani ni dili gyud nila mapaamo ang tanan, moadto na dayon sila sa patyon ka. Ha? Moadto na din sa patyon ka mo na gisulti diya sa Revelation 13 verse 15. And cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Patyon ang dili mo, simba sa mapintas mananap. So at this time, makaigsunan, ang Great Tribulation, magsugod ni siya sa panahon nga ang pito kahampak ibuubo na sa bugtong buhi nga Diyos. So the time of trouble, kaning time of trouble makaigsunan, nagsugod siya sa kalagot ni Satanas sa mga katawan sa bugtong Diyos nga nagsunod sa iyang mga kasuguan ug nagmatinud-anon sa bugtong buhi nga Dios. Revelation chapter 12 verse 17. Ug mag-end ni sa makaigsunan, di ba nagsugod siya sa kalagot ni Satanas, mag-end ni sa makaigsunan sa kalagot pud sa bugtong buhi nga Dios
nga katong tanan nga simba sa mapintas na mananap makadawat sa pito ka hampak. Revelation 14 verse 9 to 10. Ha? Mauning gatong ni sunod sa mapintas manap. So, wala na second chance makaigsunan. Unsa man pag second chance ani? Sirado naman pag once man ininyo. Dili gani mo kapahinulsol bago ang pito ka hampak close probation. Ha? Mao ni ang pinaka-intense nga mahitabo in the last days makaigsunan. Nganuman, magsirado ang kaluwasan bago ang pito ka hampak. Ha? Mao ni gihatag nga propesiya sa bugtong ubuhi nga Dios sa iyang alagad nga si Daniel. Mabasa niya sa Daniel chapter 12 verse 1. Dalay ko na bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoo Kristo. Daniel kapitulo 12 bersikulo 1. Og niadtong panahona si Michael motindog, ang dakong prinsipe nga nagatindog alang sa mga anak sa imong katawhan, og moabot ang usa ka panahon sa kasamok nga ang ingon wala pa gayud mahatabo sukad may usa ka nasod bisan hangtod ni ana nga mao nga panahon, og niadtong panahona paggaluwason ang imong katawhan ang tanan nga nahingkaplagan nga naghisulat sa basahon. Dalaygon ang bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. Kasi gisulti diya mga kaigsunan, kung wala ka sa Book of Life, asa makapadulong? Apila pa ng libro sa kuan oy. Handumanan. Napagani handumanan? Apa may handumanan? Kanang handumanan, kanang libro sa imuhang maayong nabuhat. Example na amutan ni amot ka, nalista ka diya sa handumanan. Ha? Munang lista sa handumanan. Kung wala ka sa lista sa kinabuhi, hangyuan na lang dito. Tanawa daw diya sa lista sa handumanan, basi naa pa. Ha? Muna mga kaigsunan, muna gina-encourage sa bugtong buhi Diyos, magbuhat ag maayo sa atong isig katawo. Kung naay taong nagutom diha, aya pasagdi nga magutman, may ka, laluuyan niya. Wala malayod ka idunol. Ha? Dapat makaigsunan, dili lang kaluoy, kundi na po tayo habag. Kana bitang, luluuyan niya, uy, way makaon. Di sa may gibuhat ni mo. Wala man po ko ikahatag. Ha? So, i-notice na ito mga kaigsunan. Sa panahon moabot na ang dakong kasakit, Great Tribulation mga kaigsunan, ang tanang cases sa tao wala na. Forever decided na. Pastilan, pagkaluoy. Pasabot, moabot na yung Great Tribulation, pito kahampak, close probation naman. So kani siya, oy, kawatan, tanawa, ang bugtong buyos, mangita, gina siya pamaagi kay tanan, gusto man niya, nga maluwas sa, tanawag, talong, basi nakapaghinulsol bago namatay. Munang tanawon, ginang record niyo, okay, wa man yun nakapaghinulsol, kay kakalit man kamatayon, kay nabanggaan man dito ukuan, bike! Ha? So wala nakapahinulsol. Mao na mga kaigsunan, bago mo matulog, pag ampo mo sa bugtong buhi Diyos, Ginoo, daghang salamat si bukadlaog, karon matulog ko. Ha? Pamatha pa ko ugma bugtong buhi so gamita ko para sa imong gingharian. Ana ang pagampo. Og pangayog pasaylo bago ka matulog kay basig di nakakamata. Pero ay lang yampo. Wala na ako na God forbid. Wala na ako nagikuan. Ampo lang. Gipa-encourage lang muna ako na mga imong pasaylo bago matulog. Kay may na lang na kay record sa langit. Uy, nakapaghinulsol man bago nawala. Okay, luwas. Nakpa ka na itong bugtong buhi nga Diyos. Ha? So sa panahon sa tribulation, sa panahon sa pito kahampak mga kaigsunan, the door of salvation and grace will close for the world. Forever. Wala nay, mo na giingon diha, ayha pa masirado ang grasya sa bugtong buhi nga Dios. Pero karon, naay grasya ang bugtong buhi nga Dios. Mo na ay magtuan ng mga mensahe nga dili ta ng grasya kay padulong tas disgrasya. Kana sila mga kaigsunan, ilara nang gitamak-tamakan ang grasya sa bugtong buhi nga Dios. Ha? So sa panahon mga kaigsunan, masusama sa panahon nga nasirado na ang arka bago ni abot ang lunop mga kaigsunan 7 days before the flood began. Nabi ato'y extension. Ingana kabuutan ang bugtong buhi nga Diyos. Extension ni sag 7 days. Basin madala pa ang mga tao. Ingana kabuutan ang bugtong buhi. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. Butan kay sa mga kaigsunan. Daghan lang kayo naka-misinterpret sa iyang karakter tungod sa pagkalegalista. Ha?
Mo na din na giingon diha sa Revelation 22 verse 11 to 12 nga ang dautan magpabilin sa pagkadautan, ang mahugaw magpabilin sa pagkahugaw, ang matarong magpabilin sa pagkamatarong, ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. O mobalik na bugdos bit-bit niya ang ganti sa matag usa sa mga binuhatan. So kung wala kay mayong binuhatan, dili ka mo tabang. Kung naay mga kuan, pagtabang nga pagabuhaton, naunsaon na lang na. Tuluro biya ka libro sa langit. Ha? The Book of Life. Ano sa sunod? Handumanan og saon. Kung wala kas duha, ay na lang pangayua nga abrihan ang libros kamatayon. Ha? Kay kabalo na ka kung wala kas duha. Pero ay mo kaguol mga kaigsunan. Ay mo kaguol. Ha? Basta lang kanunay lang mong kuan, mga igtabang subugtong buhi nga Dios. Dili man nato kayang iluwas atong kaugalingon. Dili nato kayang bag-uhon atong kaugalingon. Mao nang gikanta ni Pastor Lahi sa gi-compose nga masusama nimo hukasi ko sa akong pagkadautan. Kailangan manggod nga hukasan gyud tas bugtong mi sa atong pagkadautan para masulot niya iyang pagkamatarong sa ato. Dili man pwede magsapaw igang baya. Ha? Dapat hukason sa ang pagkadautan, ay ta sulutan sa bugtong mo sa iyang pagkamatarong. Palakpakan na itong bugtong mo Diyos. So, kay close probation naman mga kaisunan, for the first time in the world's history, i-withdraw na sa bugtong mo sa iyang espiritu. Completely withdraw na. Pag close probation naman kaisunan, completely na, gi-withdraw na sa Ginoo iyang espiritu sa tao. Ha? Sa tao nga, wala naghinulsol. Okay? So ang kaning dili maluwas o wala na luwas, ang magkontrol nila ana walay lain kundi si Satan na. Kay gikuan naman kana gi-withdraw naman sa bugtong buhi nga Dios. So the saved will be forever sealed and the lost forever lost. Ang katong mga luwas forever na to siya nga gisilyuhan sa bugtong buhi nga Dios. Ug katong mga dili luwas forever ra to silang dili luwas. No more changing teams. Dili pwede nga uy, diha na lang kubi. Dili na pwede igsuon. Dili na pwede. Mo nang karon pa lang daan, mubalik na kasbugtong buhi nga Dios. Kapag abot sa panahon masirado ang kaluwasan, bisag mohila kag dugo, bisang pag matagakan na nag-ice imong mata diha, muguwa na imong mata diha, mabungkag na imong tinaywa na kay kamatayon. Kay ang kamatayon samot na ha, para ra ni sa mga tawo magpapatik ha, magpapatik sa mapintas sa mananap. Kay saon ta man, dili man sila ganahan magutman, naanad man sila mabuhi diri syudad. Di ba? So magpapatik sila. Pagpapatik ka na nila, ayahay sila, okay. Wala pa'y pito kahampak ang Ginoo. Ayahay sila. Cashless na ang pagpalit. Magkuha na, makaog manok, makaog isda. Ikaon na mo diha. Pero sa panahon ng kaigsunan, nga ibubuo na ang pito kahampak, ang kasuko sa bugtong buhi nga Dios. Katong mga taong nagpapatik sa mapintas na mananap, maoning dili literal nga mananap ha. Mauning gisulti dia sa Revelation makaigsunan nga mauning ay awayan ang adlaw nga ipapahulay sa bugtong mo Dios. Adlaw nga Sabado og ha? So mao ni siya makaigsunan. So kana sila makaigsunan pag magpapatik sila. Tapos katong pito kahampak ibubo na sa Ginoo, mainitan sila, dugo na ang kuan, moinom ra gyapon sa dugo na ang tubig, pati ang mga suba tanan. So manggawas na ilang mata, ilang tinai, mubuto na, pero dili na sila mamatay kay mulikay na ang kamatayon nila. Mauna ang consequences. Ha? Maunay consequences sa magpapatik sa mapintas na mananap, sa musimba sa mapintas na mananap. Bisang pag muhila kag dugo diha, bisang pag dunggabon ni imong kaugalingon, buhi ra gyapon ka, gabitay ang kutsilyo sa imong kasing-kasing. Buhi ra gyapon ka. Maunay suffer makaigsunan. Ha? Mana na sumbi na, tinuod na gyud na. So makaisunan, ang pangutana, kung walay ma-convert aning pito kahampak, nganong gi-allow man is bugtong buhi nga Dios sister? So, nganong na ang pito kahampak makaigsunan kay tungod mao ni balo sa bugtong og buhi nga Dios sa katong mga tawo nga daog-daog sa katawan sa bugtong buhi nga Dios, katong sa Revelation 13 makaigsunan sa mapintas na mananap nga gidaog-daog patyon i-persecute ang mga katawan sa bugtong buhi nga Dios. Uhaw kay sila nga patyon ang mga katawan sa bugtong ubuhi nga Dios. Ha? So mauni ang kasuko sa bugtong ubuhi nga Dios. Mo nang giingon diha, ang bugtong ubuhi nga Dios ang mobalos para sa iyang katawan. Mao nang naa ang pito kahampak. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. And finally makaigsunan, Revelation 7, 1, 2, 3, and 4. Karon gipugnan sa upat ka manulunda sa upat ka corners kalibutan.
Ang gubat, tanan, tanawa tong bulkan, bago na nibuto na tong kanlaon. Diba? So, Revelation 7, 1, 2, 3, 4, mga kaigsunan, pagabuhian ran ni mga kaigsunan, pag napatika na ang tanang katawhan sa bugto buhi nga Diyos. So, wala tayo dapat kahadlukan, mga kaigsunan. Ginahuna nato, dakong kasakit, mubati na kagkahadlok, tama? Makita nato ang coming tribulation. Sister, basin, mo nang di na lang kamo kuan, dito na lang ka ng secret rapture. Kay, dili ka ganahan mo agi og tribulation, di ka ganahan mo agi aning dakong kasakit, di ba? Do yourself a favor. Try this instead. Buhatan ninyo. I-picture out ninyo mga kaigsunan. I-picture out ninyo nga ang bugtong ubuhi nga Diyos naa siya sa usa ka fragile nga bangka. Gamay nga bangka mga kaigsunan. Na ay mga balod nga dagko kayo, tapos ngit-ngit pa kayo ang palibot, tapos napay hangin nga ni huro-huro sa bugtong ubuhi nga Diyos. Kani nga senaryo na record ni siya sa Mark chapter 4 verse 38 to 40. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong sa Kristo. Marcos kapitulo 4 bersikulo 38 paingon sa 40. Apan siya didto sa ulin nagkatulog nga nagulan, og siya gipukaw nila nga nagingon, magtutudlo, wala ka balang magpakabana nga mga lumos kita? Og siya nagmata og iyang gibadlong ang hangin, og miingon siya sa lanaw, hilom, hunong, og ang hangin milunay og miabot ang dakong kalinaw, og siya miingon kanila, nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig? Dalaygon ang bugtong og buhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Ang sige sultis bugtong buhi nga Diyos sa ilaha. Nganong nalisang man kamo, wala ba kamoy pagsalig? So kung maabot ning tribulation mga kaigsunan, nganong malisang man mo, wala ba kamoy pagsalig? Muni point sa bugtong buhi nga Diyos. Ang bugtong ubuhi nga Diyos mga kaigsunan, nga niabot man to nases bangka o niya girusuro sa hangin, ang bugtong ubuhi nga Diyos na siya'y kalinaw. Natulog siya sama sa usa ka bata mga kaigsunan. Ngano man? Because he lived by faith in his heavenly Father. Nagpuyo siya nga naipagtuo sa iyang amahan. Natulog ra siya nga sama sa usa ka bata mga kaigsunan. So, mauni ang usa ka mensahe mga kaigsunan nga gibalik-balik sa bugtong ubuhi nga Diyos throughout sa iyang ministry. Unsa man? Ayaw kahadlok. Fear not. Okay? Dili gusto ang bugtong ubuhi nga Diyos nga mabuhi tas kahadlok, but rather by faith. Kundi pinaagis pagtuo. Okay? Muna isulti sa 1 John chapter 4 verse 18. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Diyos. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear hath torment. He that fear is not made perfect in love. Wala na kay dapat kahadlukan, kay ang gugma sa bugtong ubuhi mo ay nagpawagtang sa kahadlok. 1 John chapter 4 verse 18. So, during the world's darkest hour and greatest trial, mga kaigsunan, God will supply the greatest peace and faith. Tagaan tanyag kalinaw. Tagaan tanyag pagtuo, mga kaigsunan. Pangayuwa lang sa bugtong ubuhi nga Diyos. We need only to remember nga ang bugtong ubuhi is kauban nato sa bangka, mga kaigsunan. Di nato kalimtan nga ang bugtong ubuhi is kauban nato ani nga tribulation. Naa siya, mga kaigsunan. Sulti niya nganong mahadlok man mo. Nga kauban man nato ang bugtong buhi. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Bisan pag adto ka sa hudnos kalayo mga kaigsunan, bisan pag painito ni sa 7 times mga kaigsunan, always remember nga kauban nato ang bugtong buhi. Naara siya sa panahon nga gitambog si Shadrach, Meshach, Abednego, niabot siya sa panahon nga kinahanglan siya mga kaigsunan. Maupo na sa ato mga kaigsunan. Sa panahon nga mubarog ka, o sa panahon nga patyo no naka muabot ang bugtong ubuhi nga Diyos, sa panahon nga wala nimo gidahom o wala nimo damha. Palakpakan na tong bugtong mo nga Diyos. Kisay nakadumdum sa ampo ni Father Lahi nga sa kalibo mapukan ano ito ampo? Sige, basahon na lang na to. Salmo 91 verse 5 to 8. Salmo 91 verse 5 to 8. Para ni siya sa great tribulation kung sa atong buhaton. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios sa mao si Ginoong sa Kristo. Salmo 91 bersikulo 5 paingon sa 8. Dalaygo ng bugtong ubuhi nga Dios. Dili ka mahadlok tungod sa kakugmat sa kagabhion, ni sa odyong nga nagalupad sa adlaw, ni sa kamatay nga nagalakaw sa kangitngitan, ni sa kamatay nga nagalaglag sa kautuhon. Mga pukan ang usa ka libo sa imong kiliran, og ang napulo kalibo sa imong tuong kamot, apan kanimo kini dili makaabot, ngani nga pinaagi lamang sa imong mga mata, imong makita,
ug makita mo ang balos sa mga daotan. Dalay ko na bugtong ubuhi Palakpakan nga nato ang Dios. bugtong buhi nga Diyos. Grabe. Powerful kaya nga bersikulo mga kaigsunan. Mo ka bantay prayer Father Lahi ni mga kaigsunan para ni sa Great Tribulation. Sa panahon nga ibubuo na pito ka hampak sa bugtong buhi nga Diyos. Makita lang nimo sa imong mata mga kaigsunan. Usa ka libo sa kiliran o 10 kalibo sa imong tuong kamot. Apan ang kamatayon dili mo duol imong kaigsunan kay protektado ka sa bugtong ubuhi nga Diyos. Makita nimo mga kaigsunan unsay balos sa bugtong buhi nga Diyos sa mga dautan. Makita nimo kay nigapasimbaw sa mapintas sa mananap, makita ra nimo mga kaigsunan. Mao ni say eternal salvation nga ihatag sa tuos bugtong buhi nga Diyos mga kaigsunan. Giklaro diri mga kaigsunan sa gasulat aning Salmo. Kisa may gasulat sa Salmo. Ang gasulat sa Salmo si David mga kaigsunan. Giklaro niya mga kaigsunan nga sa tunga-tunga sa tribulation o diri sa kalibutan, sa panahon sa tribulation, sa panahon sa pito ka hampak mga kaigsunan, ang katawan sa bugtong ubuhi nga Diyos remain untouched. Palakpakan na to. Untouchable. Pakpak. Managing niya Salmo 91 verse 10. Dalay ko ng bugtong buhi nga Diyos, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. So, kaning brief time of trouble mga kaigsunan, kadyot ra ni. Brief time of trouble, kadyot. Ikumpara nato sa himaya mga kaigsunan sa pagbalik sa bugtong, momentous event mga kaigsunan, nga mubalik ang bugtong ubuhi nga Diyos sa panahon nga nangurog na ka. Kay nahadlok na ka, then that's the time mo balik ang bugtong ubuhi nga Diyos mga kaigsunan. Kauban ang iyang mga manulunda para makipaglaban sa atoa. Siya'y mulaban, mga kaigsunan, dadto kay Satanas ug sa iyang mga alipores. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. Muna'y gisulti diha, mga kaigsunan, sa Roma chapter 8 verse 18. Dalay ko ng bugtong buhi nga Diyos. Giisip ko nga ang mga pag-antos ining panahona, karon dili takos ikag tandi sa himaya nga ikapadayag ra unya kanato. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. Kanina mga panahon mga kaigsunan, muagi man tagda kong kasakit, okay, klaro na ha, nga dili secret ang rapture. Ang rapture mga kaigsunan, klarohon og balikon ako. Ang rapture mga kaigsunan, mahitabo ni dito na in the last days. Sa panahon na humana maagian na nato ang Great Tribulation. Dili tayong tempted ani, pero wala mo na ako gihadlok mga kaigsunan. Sama sa gisulti nga mensahe sa bugtong buhi nga Dios nga protektado tas bugtong buhi nga Dios. I-preserve ta sa bugtong buhi nga Dios ning katapusang mga adlaw. Magmatinud-anon lang ka sa iyahang mga kasuguan sa labi na sa iyang adlaw ipapahulay nga mao ang Sabado. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios mga kaigsunan. Ato ning pakantahan mga kaigsunan. Nindog tang tanan. Dalay ko na bugtong buhi nga Diyos, mga Kristo. Dahil salamat bugtong buhi nga Diyos. Namahanang mensahe nga ihatag namo sa paglaom sa pag-usa. Gusto ko makauban ka, isa na sa dapit pa, sa katalagma way kabalaka, sa gamhanang kamot mo panalipdi ako. Kung wabot man ang mga balot sa pagsulay, ugang buhawi, sakyan sa panulay, ako magpabili, diha kanimo sa kanunay. Kung wabot man ang kapitos o kagutmana, ugang katugnaw, ubanan sa kagulanan, ako magpabili, diha kanimo sa kanunay. Kay ikaw ang akong buhing Diyos, maoy ako
na pamatuda ang imong pagkagamhanan. Tungod sa gugma mong ay kinutuban, akong kalag nakakaplan o kalinawan. Kung mabot man ang mga balot sa pagsulay, o gang buhawi sakyan sa panulay, ako magpabilin diha kanimo sa kanunay. Kung mabot man ang kapitos o kagutmanan, o gang katugnaw ubanan sa kagulanan, ako magpabilin diha kanimo sa kanunay. Kay ikaw ang akong buhing Diyos, maoy ako dalang pana. Sabay-sabay, louder. Ako magalupad sama sa agila, taliwala sa bagyo dayigon ka. Dako akong kalipay nga makauban ka. Bisag sa unos pa, tuhan ka, tumanon ka. Ako magalupad sama sa agila, taliwala sa bagyo dayigon ka. Dako akong kalipay nga kauban ka. Mahan ko bisag sa unos pa, tuuhan ka, tumanon ka. Kung mabot man ang mga balot sa pagsulay, o gang buhawi sakyan sa panulay, ako magpabilin diha kanimo sa kanunay. Kung mabot man ang kapitos o kagutmanan, o gang katugnaw ubanan sa kagulanan, ako magpabilin diha kanimo sa kanunay. Kay ikaw ang akong buhing Diyos, maoy ako dalang pana. Ako magpapili diha kanimo sa kanunay. Ako amahan. Tugag pinagawa. Ang tanang pagdayeg, ang tanang kadungganan na ibalik, tanas bugtong mo palakpakan na to. Wala tayo lain pasalamatan makaigsunan bugtong po niya Diyos sa iyang mensahe. Nagipadala makaigsunan diri sa iyang ubos nga ulipon. Diri sa inyong ubos nga igsuon makaigsunan. Dako kung pagpasalamat sa bugtong Diyos, wala mo'y lain pasalamatan kundi ang bugtong po niya Diyos lang. Palakpakan na to ang bugtong po niya Diyos mga Diyos. Nga maos, Kristong pinakalabing kamahanan sa nan.
Pusa ang katawan sa bugtong Diyos, andam na. Kumabot maning dakong kasakit mga kaigsunan, abot maning 7 kahampak mga kaigsunan, andam na ang katawan sa bugtong buhi Diyos, kay ang bugtong buhi Diyos gisaad niya nga dili na niya pasagdan ni biyaan man sa kahangturan sa panahon. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Diyos. Happy Sabbath kanatong tanan. Lahat ng kapurihan at karangalan ay para sa nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Heso Kristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Shalom Aleichem.